Ayun guys, magandang hapon pumuli sa ating lahat. Ayan, nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, Jasar Medinilla Gun Shooting Channel. And another vlog content na naman po tayo ngayon guys. Nandito po tayo sa firing range. Ayan, dito sa Mount Samat firing range, dito po sa Pilar, Bataan. Ayan, so guys, mayroon tayong content ngayon. Actually, matagal na to. Marami nang nangyari. Marami ng mga vlogger din nag-correct po sa kanya. Mayroon po kasing isang vlogger before na nasa low po siya ng firing range. Bago po yung kanyang baril. Tinesting niya po doon. So binidyo niya po yung sarili niya. Tinesting niya po yung bagong baril doon. Pero marami pong sa kanya in-upload sa online. Marami pong mga violation ng na-commit niya. Maraming mga safety protocol. Kung paano pumutok ng proper procedure. Maraming vlogger nang nag-correct dito. In-explain nila kung ano yung safety protocol ng paano pag-firing doon sa loob ng firing range. So ang gagawin naman natin ngayon guys, kakaiba, i-actual naman natin siya. So nandito tayo sa bay. Titignan natin kung ano yung maling ginawa niya at ipapakita natin on actual naman kung paano yung tama. Ayan, so sa akin naman yung vlogger na ito, hindi ko naman siya binabash. Huwag po natin siyang i-bash kasi first timer siguro. At the same time, walang nakakitang mga range officer dun sa bay na yun during dun sa kanya pagputok. Kasi ganun din naman tayo pagka bago, ako nga nung bago din ako, ang nasa isip ko lang pupunta ako sa firing range, puputok ako. Pero ang alam ko lang, pumutok dun sa bay. So tingnan natin, i-try natin i-correct ngayon yung mga kamalian niya. Okay, dito meron tayong, gayahin din natin yung ginawa niya. Meron din tayong isang board doon. Ayan, so sa ngayon kasi ako po ay naka-holster. Ayan, may holster po ako. Naka-holster na yung aking baril at naka-holster na po yung aking magazine. Sa kanya po kasi wala po siyang yung senaryo po na nangyari sa kanya, wala po siyang holster. Wala po siyang holster, so hawak-hawak niya lang po yung baril. So itagal natin ngayon dito, how if wala kang dalang holster dun sa firing range, pumunta ka sa firing range, wala kang dalang holster, ano yung tamang procedure? Ano yung gagawin mo para hindi ka ma-disqualify dun sa loob ng firing range? Ano yung mga kailangan gawin dun sa loob ng firing range? Okay, so pagka wala tayong holster na dala, ang dala lang pwede natin paglagyan ng ating baril ay number 1 na box or yung ating bag. Ayan, kailangan yung baril natin, syempre pagka nakalagay sa box, wala dapat nakalagay dun na live ammo. Kasi pagbaba natin sa ating firing range, pupunta agad tayo sa safety area. Okay, kada bay naman mayroong safety area. Ayan, so dahil nga hindi natin na-holster, katulad sa akin, di ba, na-holster ko yung baril ko ngayon. So pagdating natin sa bay at wala tayong holster, automatic yung baril natin, except magazine saka live ammo. Ayan, yung baril na, although yung magazine naman, kahit pagka walang load yan na bala, pwede naman ilapag sa safety area, pero for security reason, wag na po natin ilapag yung ating magazine kahit na walang laman yan. So yung baril, ilagay natin sa ating safety area. Ayan, so pagka puputok na tayo, or kaya naman mayroon tayong lamesa dun sa gitna ng bay, dun pwede rin natin ilapag yung ating baril doon na yung nguso dapat ng baril mo ay naka down range. Saka dapat pagka nakalapag yung baril mo, dapat naka always release yung magazine. Okay, ayan, tapos dapat talaga naka show clear at walang load yung baril mo. Okay, so panoorin natin ito yung ginawa niyang una. Bali kung makikita nyo kasi guys, pumutok siya doon sa board. Pagkaputok niya doon sa board, nilapitan niya po yung target niya na ang ginawa niya po ay hawak-hawak yung kasi dito po guys. So sa akin po wala po kasi akong ma-interview yung range officer dahil nandito po sa kabilang base sila, may training. So sa akin naman ituturo ko ito hindi sa dahil although hindi ako range officer, ako po ay isang shooter lang. So based naman sa matagal ko na ang pagkikijoin sa shooting competition, matagal na rin akong shooter since 2018. So ito po ituturo ko dito based on my experience. May kaalaman naman na tayo siguro sa experience natin bilang isang shooter, kasi sa shooting competition nakikita naman natin kung ano yung tama, ano yung tamang procedure, ano yung disqualification, ano yung hindi tama. Ayan, so ito lang po based on my experience. Ayan, so dito po kasi sa firing range may tinatawag tayong 180. So ito yung gitna. Ayan, 180 yan. So ang baril mo dapat, pagka binunot mo yung baril mo, kailangan na yung nguso ng baril mo always dun sa tapat ng 180. Okay? So bawal mo pong iganon. Kasi dito na po yung viewers mo Pagka sa kalahati ng 180, ito po ay viewers, ito po ay downrange. So pag ginanon mo yung baril mo, kahit walang bala yan,
Pag ginanong mo yung baril mo at na break mo yung 180, automatic yon na disqualification na yon. DQ ka. Kasi nandun na yung mga viewers. Okay, so kailangan alagaan mo itong 180 mo. So hindi rin pwede ang baril naka ganyan. Okay? So dapat parating nakaganyan. Okay, so ganito po yung ginawa niya, guys. Ganito po yung ginawa niya. Firing. Ayan, so nakaload na po ito ha. Nakaload na. Ayan, so i-unsafety ko to. Ang ginawa po nung ating idol na vlogger ay hinit niya po yung board. Ayan, so hit din natin. Gagaya nga natin noong actual eh. Ayan. Ayan, so na-hit na natin yon. Ang ginawa po ng ating idol ay nakaload po yung baril niya. Ayan, nakaload po yung baril niya, sa kanya po nilapitan yung target. So mali po yon. Dahil nakaload mo yung baril mo, magawayway, bumalik ka, nakaload pa rin yung baril mo. Dapat ang proper procedure po, proper protocol, pagka naka-hit ka at gusto mo lapitan yung target mo, let's say wala kang holster. Let's say wala akong holster. So ang gagawin ko po, i-release ko po yung magazine. I-release ko muna yung magazine dahil wala akong holster. Ibubulsa ko po yung magazine. Ibubulsa ko po yung aking magazine. Saka ko po ngayon i-show clear. Ayan. So show clear na po. Saka mo i-hammer down. Ngayon, kung wala kang holster, ayaw mo naman pumunta dun sa safety area para ilapag yung baril mo, pwede pong hawakan mo yung baril mo ng ganito. Ayan, pwede mo lapitan yung target mo na ganyan dapat ang paghawak mo sa baril mo, yung muso niya naka-down range. Ayan, ganito po dapat. Ayan, titignan mo yung target mo. Pag bumalik ka dyan, kailangan itong baril mo nakaganon din. Hawak mo na siya ulit na ganito. Hindi mo dapat iwawas-was ng babalik kang gano'n tapos winawas-was mong gano'n. Bawal. Dapat ganito po itsura niya. Ayan. Oh. Or kaya naman, itong baril mo, naka-trigger out ka, naka-finger trigger out. Ayan, lalapitan mo, nakaganon. Pwede mo ulit silipin. Kapag babalik ka dyan, nakaganon dapat yung kamay mo, yung baril mo, naka-down range. Okay? So, ayan nga, kung titingnan nyo guys, wala pa akong load nito ha, pero bawal pa rin kahit walang load ito, kahit naka-hammer down na-check na natin yung chamber, walang load, bawal pa rin ho iwasawas dun sa ating viewers yung baril, bawal pa rin po yun. Ayan, so sana po may napulot po tayo, sana po matulog po natin yung ating demo. Okay guys, kung mayroon ka namang lamesa dito, ayan, nandito yung lamesa mo. So nandito yung mga gamit mo. So, wala ka pa ring holster. So let's say nakalagay lang yung baril mo sa, sabi ko nga kanina, nakalagay sa box. Pagdating mo sa firing range, nakalagay sa box or nakalagay sa bag. Ayan, so titingnan natin. So let's say itong baril natin at yung ating yung baril natin nakalagay po sa box. Ito guys, so ito na yung ating baril. Let's say nakalagay dun sa ating box. Pero yan ay wala pong laman na magazine, wala pong laman na live ammo yung nandito. Okay, so baril lang po. Baril lang po yung nakalagay dito. So ang gagawin ko, nandito yung magazine, sa top, wag po natin kasanayang ihalo yung magazine, yung bala, yung live ammo dun sa loob ng box ng ating baril. For security reason yan. Ayan, so pagka magpa-firing na ako, bubunutin ko yung baril ko dito sa box. Ayan. Hawak-hawak ko siya. So magka-firing na ako. Ayan. Okay, so saka ko lang ilalagay, saka ako maglo-load. Let's say ganyan. Okay, naka-load na. So ready for firing na ako. So firing. Ayan, pag nakaputok na ako at gusto ko lapitan ulit yung target ko, magre-release ulit ako ng magazine. Magre-release ulit ako ng bala. Okay, show clear. Pagka gusto kong lapitan yon, pwede ko naman siyang ilapag dito yung baril.
Pero kailangan yung uso mo naka-down range. Okay, iwanan ko yung baril dyan. Saka ko ngayon lalapitan yung aking target. Okay, para tignan yung aking patama. Pag bumalik ulit ako dito at gusto ko ulit mag-firing, ganun ulit ang gagawin ko. So load ulit ako. Ayan, saka ulit ako magpa-firing. Ayan, for security sure na net, tanggalin ko, release. Hammer down. Okay. Yan yung tamang procedure para mas safety tayo. Okay guys, tapos na tayo dun sa box. Pwede naman nating yung baril ilagay dun sa safety area. Ganun din ang procedure natin. Nandun sa safety area, pero ang kinaugalian po kasi minsan pagka nandun ka lang sa safety area, pag may holster ka, saka mo lang nilalagay yung baril mo sa holster. So yun ang advisable. So I would suggest mas maganda pa rin kung mayroon kang holster, kasi kung hilig mo talaga mag-firing, mag-invest ka ng holster mo para sa kanon mas secure pa rin tayo sa mga safety protocol ng kasi baril yan, delikado. Hindi lang yung sarili mo madidisgrasya mo, kasi yung mga nasa palibot din natin, baka mamaya walang kamuhang nakaupo yung viewers, biglang nag-accidental fire, makakatamay pa tayo. Ayan, so yun lang yung natin na may tutulong kong tips sa inyo. Sana po may nakuha po tayo at may natutunan po tayo dun sa ating vlog. So again guys, hindi ko po binabash si Idol. Actually idol ko yan, marami ng viewers yan. Actually asintado nga siya kasi yung mga nahihit niya sa board, groupings magkakatabi. Ayan, wag din po natin siyang i-bash. Ayan, so for sure naman ngayon na lesson learned na po yung kanyang mistake. Natutunan niya na rin po siguro ngayon for sure. Natutunan niya na po kung paano po yung tamang safety protocol po ng firing. Ayan guys, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit.